Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, I just know BBM and Claire Castro are so stressed with the negative comments about him on the Canadian Prime Minister's FB or Facebook page. They can control and limit comments on their own FB but not everybody else. The more BBM travels and meets with world leaders, and the more Filipinos engage on world leaders' FB, the more exposed he is to the rest of the world for who he really is. So ako, nabigla ko pagkabasa, hala, Facebook page ng Canadian Prime Minister, pinutakti ng negative na comments, batikos kay BBM. Sinerch ko ngayon sa Google. Tinanong ko. To be sure. Ito ang aking tanong eh. Is it true that there are negative comments about PBBM on the Canadian Prime Minister Facebook page? Sagot, yes. Kawawang nilalang. Yes. There are Facebook posts and comments featuring critical or negative remarks regarding Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on the Canadian Prime Minister's official page. During recent diplomatic engagements, such as phone calls between Philippine President Marcos Jr. and Canadian Prime Minister Mark Carney, netizens from various political viewpoints have flooded the comments section. Flooded baha, inulan, binaha, negative comments. Ano ba yan? Kawawa naman. Ay nako. Nasaan na tayo? Have flooded the comments section. Some users have voiced their criticisms of Marcos Jr., referencing the Philippines' current domestic, political, and economic situation, while others use the platform to express support or trade barbs with rival political groups. Further, social media channels surrounding PBBM's official visits often generate polarized online discourse, which occasionally spills over to the pages of international leaders. Kawawa na. Maalala ko yung pagbisita niya sa Japan. Kailan ba yun? Last month ba yun? Inulan siya ng batikos doon ng mga Japanese netizens. Bakit? Kulang siya ng excuse me, kulang siya ng kaalaman sa kultura ng mga Japanese people. Kasi nagpunta siya doon, kipag-meet siya sa Japanese emperor, naka-sunglass siya. Kung sunglass, di ba? Colored. So, may litrato siyang na-publish. Katabi niya ang Japanese emperor. Tapos naman siya, nakatayo, naka-sunglass. Nako, bawal pala yon sa kultura ng mga Japanese people. Kasi sign of disrespect daw yun. Ang kultura ng, sa atin dito, sa Pilipinas, Western culture, okay lang yun. Kasi kung maliwanag masyado, mag-sunglass ka. Parang protection sa iyong mata. Mugwapo ka pa kung naka-sunglass. Ganon, gwapo nga talagang tindig ni PBBM naka-sunglass. Sa Japanese, pag dapat wala kang takip sa mata to show your sincerity. So, the fact na nakaganon siya, binatiko siya na, you're not sincere in dealing with our emperor. Ano ba yan?
presidente, hindi niya alam ang kultura ng binibisita niya. So doon, napahiya siya doon. Saan yun? Russia. Napahiya na naman dahil meeting na nila with President Putin. Lahat nakasuot na ng earphone para kasi Russian English. So kailangan niya para yung sinasabi ng mga Russian counterparts mai-translate kagad sa English. Nakakaya. Si President Putin pa ang mismo ang nagbigay ng nag-remind sa presidente natin na please use your earphone, Mr. President. Dito, Prime Minister ng Canada, inuulan ng batikos. I don't know. Kasi, kahapon ba yun? Dalawang video nakita ko. Isa yung sinisigawan siya sa kalsada. And then, ang grabe doon, yung palabas na siya sa Jollibee. May mga galit na mga kababayan natin. Paglabas niya, sigaw. Kikita mo yung galit ng mga kapwa nating Pilipino. Meron ding video na nakita ko doon ito lahat sa Vancouver. Ang daming Pilipino parang nag-ipon sa plaza. Duterte ang sinisigaw. Free him now. Bring him home now. Duterte. Grabe. So, ano na lang ang... anyway, siguro sanay na siya dyan. Baliwala sa kanya yung mga batikos. Importante, presidente pa rin siya. But then, kahit presidente ka pa na hindi ka naman nire-respeto, hindi ka naman ginagalang, o hindi ka mahal ng iyong sambayan ng Pilipino. Ako, mas gusto ko na lang ordinaryo akong mamamayan, loving my family, wala akong kaaway, kaysa yung ganyan, presidente ka, binabatikos ka, inuulan ka na. Ay, nako. Pasok, Auntie Claire. Ano na naman ang i-dedepensa ni Auntie Claire nito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Karon mo na ni ang itsura sa natagaan na mo og yero sa iyang atop. So lata na gid kaayo. So muna ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni ang yero nga among gihatag. So iatop na ni karon. Okay. Og karon managid sa pagatop ang among ginahatag nga yero sa napulihan na gyud ang atop ni Auntie. Salamat sa naghatag sa Quagsen kay napulihan na gyud ang akong sin nga 31 na katuig. Sa Ginoo inaot nga magpadayon sa to. Magpadayon ni nga tabang wala pa ang inabang dili pagid ko makabalay kay among kwarta kutobra sa pagkaon. O so naa kay estudyante ante. Naa Unsa na yung mga grade? grade 6 o grade 2. Ay so kuan ra gyud ang kulang gyud ang inyong panginadlaw ro sa inyong estudyante.
Salamat kayo. Salamat kayo ante.